Hello mga ga, ito na po yung request ninyo na 2 cups lang or maliit lang na recipe ng ating moist butterscotch. Nalulutuin daw natin ito sa ating dry stem or sa ating kaldero. Wala talagang problema kung wala kang oven dahil sa ating video ngayon ay makagawa na po tayo ng moist butterscotch na madali lang gawin at pwede talaga natin itong pagkakitaan. Kaya wag na nating patagalin ito, simulan na po natin. So dito mga ga, gagamit lang po ako ng refrigerated margarine. 200 grams po ito pero kukuha lang po tayo dito ng kalahati lang nito or kukuha lang tayo dito ng 100 grams. At tunawin lang muna natin ito sa mahina lang na apoy ng ating kalan. At nang natunaw na yung ating refrigerated margarine at hindi na masyadong mainit ay ilagay na po natin dito sa ating mixing bowl. At simutin lang po natin yan. At maglagay po tayo dito ng 1/2 teaspoon ng iodized salt at 1 1/2 cup ng ating light brown sugar. At 1/2 cup ng ating condensed milk. And then simutin lang po natin yan. At dito maglagay po tayo ng glucose, mga 1/3 cup. Pero kung wala kayo nito mga ga, ay pwede na lang na-skip nyo na lang ito. Kung wala kayo nito ay huwag nyo na lang lagyan ng glucose. Okay lang din naman. At dito maglagay tayo ng 2 piraso na medium na itlog. At pagkatapos ay haluin lang natin ito. Haluin lang muna natin or i-mix lang po natin yung ating mga ingredients. At nang halos natunaw na po natin yung ating asukal ay ilagay na po natin dito yung 2 cups or 270 grams na all-purpose flour. At lagyan lang po natin ito ng 1 1/2 teaspoon ng baking powder. At haluin lang po natin yan hanggang sa mag-well combine po yung lahat po natin ng mga ingredients. Marami na po tayong na-upload ng mga video recipe ng ating butterscotch pero ang ginagamit ko talaga dito na harina ay yung cake flour. Kasi ay cake flour po talaga yung ginagamit ko pero ay karamihan po sa inyo ay nag-message po na pwede ba yung all-purpose flour na gamitin dito sa ating butterscotch kasi wala po silang mga cake flour. Kaya yung ginamit natin dito na harina ngayon ay all-purpose flour. At dito wala naman itong overmixing basta makikita lang po natin na wala na yung mga lumps at yung mga hulo harina ay i-transfer na po natin sa ating tray. At ang sizes ng aking tray or yung aking hulmahan ay 8x12x1. Binanyahan ko yan ng margarine at nilagyan ng non-stick parchment paper. At nilagyan ko lang po ito ng toppings na mani. At pwede na talaga natin itong isalang agad sa ating kaldero or sa ating kaserola or sa ating dry stem kung ano man diyang lulutuan nyo. Ito mga ga, yung steamer ko po ito, medyo malapad ito kaya kasya po yung aking tray dito. At syempre walang tubig ha at lagyan lang po natin yan ng patungan. At ang apoy ng aking kalan dito mga ga ay mahina lang. At kailangan ay tingnan-tingnan lang po natin yung ating niluto baka masunog din. Wala naman itong problema kahit nabuksan pa natin yung ating kaldero para po ay tingnan po natin. At naluto ko po ito sa loob ng 50 minutes. At kailangan na malamig na bago po natin ito hiwain. Hiwain po natin ito sa gusto po natin na hiwa. Kung ibibinta po ninyo ay kayo'y magkusting lang bago kayo magbinta para malaman po ninyo kung magkano po ang inyong bintahan. Mga ga, chewy po yung ating butterscotch dahil standard po yung ating asukal. Yung ibig kong sabihin ay hindi po tayo nagbawas dito ng ating asukal. Matamis po ito kasi panghimagas nga. Kung gusto nyo naman na bawasan natin yung ating asukal na hindi masyadong matamis, ito po yung kanyang grano. Ito po yung kanyang texture sa binawasan po natin or mababa yung ating asukal na nilagay dito. Sa next video po natin mga ga, ay i-share po natin itong ating recipe na mababa lang yung asukal na nilagay po natin dito. At lutong kaldero din ito. At hindi ito chewy at hindi din moist. At hanggang dito lang po yung ating video. Sana may natutunan. Ito pong muli ang inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye-bye!